ako kay Pastor Mel Soriano. Way back 1991. 91 na ako, 91. So, nung ma-convert ako sa South Pentecostal, UPC, ako tawag kila Pastor Well, noong time. Ang si Ruel, hindi pa ganito malaki yung kanyang church, hindi pa ganito malawak yung kanyang ministry. Ang butan mo yung system niya, kung paano niya, yung kanyang kanyang people, kung paano niya ito dinidevelop sa ministry niya. Yung pwede ko lang sabihin, siguro yung naabutan ko lang, yung time na naabutan ko doon, ang ginagawa niya, after ng before service, ginagawa niya, tinitipon niya yung mga kabataan. Kasi yung bahay niya, yung church kasi mismo yung bahay niya eh. Nasa taas yung parang parsonage niya, tapos yung baba, yung mezzanine at saka yung baba, yung pinaka-church eh. So, ang ginagawa niya, pag hindi pa nag-umpisa yung gawain, Sunday, bakit yung mga young people dun sa taas? Very active yung mga young people eh. Active sila eh. Parang nakikita ko una, umpisa, parang kamarate, tao ng kamarate, parang binabagkala lang nila si Pastor Ruel. Pero si Pastor Ruel, meron siyang, itinuturo, meron siyang parang inuutos o turo sa mga kabataan na after the service, meron kaming ginagawang visitation dun sa ibang churches. Pupunta kami sa ibang churches na mga kaisa niya. Kasi may mga kapagdaan din siya rin. Pero gusto mga kaisa niya, marami. Ang ginagawa namin, mga yung people noon, sama-sama. Tapos pupunta kami dun sa isang church. Natatanda ako na kay Pastor Archibino, kilala ko sa Pastor Archibino yung balita na yung paya. Dati matikas yun. At saka yung church na maganda, malaki. Marami yung people doon na ang naabutan ko doon, meron din kami yung cell grouping na gano'n eh. May cell grouping din kami. Pero, ang usapan namin doon sa cell grouping, parang una, acquaintance lang, yung pakilala, gano'n, papakilala ka, ganyan. Brother Jacob, convert ako from UPC, ganyan. Ano ba? Parang, yung nakita ko sa kanila, ano ba yung parang very warm sila parang nalaman nila, nagkakayo sila, tapos convert ka from na-entire ka na. Parang ano sila yung may warm sa'yo, may init sa'yo pagtanggap na gano'n, praise ka lang din. So, tapos, ang nakikita ko doon, sa yun, parang cell group na gano'n. Meron din sharing. Pero dahil yung sharing, ang sharing na natatandaan ko doon, parang magtatanong ka, Brother Francis eh. Ano ako kasi, bago lang ako from UPC, dapat wala ka pa sa entire. So, nagtatanong ako doon, kung tinatanong ko doon, yung unang-unang narinig sa message si Pastor Ruel, my brother's keepers. Di ko alam na, yung my brother's keepers pala, yung parang hindi ko naiintindihan. Tapos tinatanong ko yun sa kanila, siyempre, ang kwento mo kay Cain, tsaka kay Abel. Hindi ko alam na yung hinahanap ko sa dyan, hindi ko natagpuan mo sa kanila. Pero ang nagustuhan ko sa kanila, nagpapaliwanag sila na base ko sa naiintindihan na makakapagbigay ka ng kasumbrero. So yung time na yun, nandito tinatanong yung my brother's keepers. Ngayon ko lang naiintindihan na kung pala yun. Brother Francis, yun pala my brother's keepers, kung pala. Hindi ko lang naiintindihan yun. Pero the time, hindi ko pa yun naiintindihan. Ang nakita ko lang sa kanila noon, yung may tinatawag si Pastor Ruel na strategy, ang tawag doon, Operation Pablo. Yung Operation Pablo naman, hindi yung pagkatapos ng service, pinupuntahan namin, hindi na end time. Denomination. Ang style namin sa denomination, papasok kami, hindi kami magpapakilala. End time kasi, ibang tao eh. Ang pakilala din namin, Christian. Tapos,
ang ginagawa namin, tatlo-tatlo kami. Nag-i-scatter kami ng tatlo. Tapos hahanap kami ng makakasira na makakausap namin. Tapos ang share namin, hindi namin sinishare yung peta, sinishare lang namin yung ano ba tayo original na kasalanan na yan. Basic. So, hanggang sa nagkakaroon kami ng parang talunan lang eh. Ano mo ba sa inyo magkaunawayan? Hindi sa amin kasi, ang original na kasalanan eh, ginawa nila pagkain ng literal, gano'n sinusunod, hindi namin ito. Tapos meron kami kasama, unti-unti na si-share ng sisingit na mga basic na teaching ng end time. Kasi sa iba kasi ganito, may nagtuturo kasi na ganito, sa palagay mo, ganyan. So, next time, pagka nabuksan yung tinatanong na parang nakakabubuksan siya, merong isang kapatid na magaling talaga magpaliwanag. Yun ang papasok doon eh. Malalaman na sinishare niya talaga yung hindi naman kami ito, tuturo namin. Siya kasi nakakalo ng ganyan, papaliwanag niya yan. Papaliwanag. So, nakita ko na yung success nun, yung paliwanag, yung paliwanag, hindi makukos ng para arguments. Hindi siya makukos ng arguments. Parang, pagka nag-share siya, hindi yung parang nakakataligay agad ng may ganun eh, di ba? Paksinin mo. Yung ang unawa eh. Hindi naman talaga basana siya eh. Kung ganun, direct title eh. O kaya, hindi naman talaga nagputas siya eh. Yung parang sharing niya, ito tinutulong ni Soriano eh. Yung sharing niya, parang hindi siya yung agad na yung mismo yung hindi agad pagkain, hindi agad literal na pagkain. Talagang maganda yung pagkakaano ni Pastor Ruel Soriano. Kaya tinawag din sa mga kabataan nun, Operation Pablo, pumapasok kami ng lihim sa mga denominasyon. Nakakutang ko yun. Pumapasok kami ng lihim, tapos nasi-share kami doon. Kaya sa time na nangyari na parang namarkahan kami doon. Kasi yung napasok namin isang church, parang nakakaalas din sa issue ng markahan. Tapos, dahil ako ibagawan doon, in-observehan ko lang sila kung paano sila kumikilos yung mga young people. Aggressive yung mga young people sa kanila noon. Talagang, ang tawag nila kasi asceticism. Ang mga young people noon, bakit sila ganito kanina? Kaya sinasabi ko nga kanina, hindi pa rin na ang church na Simeon Soriano, pagbukas ng pintuan, pagpasok ng kapatiran, elder, matanda, young people, basta pumasok ng church na, bawal sa kanila yung pagpupukwentuhan. Kasi ang turo nila, tinuturo ng Garbana, na yung place na yan, ang tawagin nila ay sanctuary. It is a place of sanctuary. Pag inopen na yan. Yun. It is a place of sanctuary. Bawal doon ang mag-uusap, bawal doon ang kakain, di ba ba? Nasalog ka ng church, bawal yung may dalakang chichirya, yan yung Pastor Danilo Bernardo, kasi nalaman ko din yun eh. Siya talaga yung unang nag-upisa nun, si Pastor Danilo Bernardo. Yun ang parang tapay-tapay nila nun. Hindi yung dabo yan. Father Nelson, post mo. Pinadala ko na yung before. Dahil kalakalan yun sa kanila. Pagpasok talaga doon sa loob. Pagpasok sa loob ng church. Kapag babae, hindi pwede nakapusulto yung tawag na nakapusulto yung Katali. O kaya naka-kerintang. Nakalubay na pagpapasok yung sa loob ng church. Kasi sinisita yan ng bacon sa loob ng church. O bakit? Bakit? Pero,
Buhok mo ha, pwede na kanya. Lugay mo yan. Practice mo talaga yung doon sa panahon na nagdala. Ay, ito talaga yan. Yan ay original sa UPC. Sa UPC, nung araw kami, pag pumapasok yung babae sa loob ng church, yung deacons, lalapitan siya kung ang kanyang hair, naka-braided, nakagalit na. Pinipitik ng deacons niya. Pipitikin ng deacons siya. Pag pinitik ng deacons siya, nilalaglag siya. Bawal kasi sa UPC nung araw, nakagalan yung buhok. Nakakusog na gano'n. Kailangan talaga pagsamba, nakalugay talaga siya. Mahaba ang buhok na nakalugay. Ngayon, balikan mo kay Rowel, katulad sa UPC, bawal kay Rowel yung daanan. Okay? Tingin nila kapag ang babae sa kanila, pantay na ang buhok. Ano na, iba ng tingin eh. Medyo may pagkahabok. Kasi ang buhok na hindi binubitan, kaya nadulo na iba-iba ang haba. Iba-iba ang haba sa early. 1991. Hindi na nila ganun. Actually, mayroon na napapantanong sa mga ngayon. Actually, sila yung UPC, bago na rin eh. Nung makita ko yung UPC, hindi na rin sila ganun eh. Actually, meron akong galing kay Joel na oneness galing sa UPC ha, Bible school pa. Kumakanta. Ang cellphone ko nandito nga eh. Kumakanta, Texas ha, Texas, California, ano ba yung mga nasa, puro oneness ng Bible school yun. Ano mo yung buhok nila, nakagano, naka-braided, naka-ipon. Pero mahaba, kapal, nakagano, naka-ipon, no? Sabi ko, hindi na ito yung original na UPC. O kasi nakagano na yung naka-ipon na yung buhok eh. Kaya ko ipakita, nasa cellphone ko eh. Naging hybrid na. Hybrid na. Tapos ha, yung kumakanta na medyo ina-edad na, yung pantasya, o yung holiness eh. Pero pagdating doon siya napatos, ang taas ng tako, ganyan o. Ako nung number one dati sa UPC, bawal yun. Yung merong yung babae na ganyan, bawal yan, nasa-fire ko yan eh. Yung nakatingkayan, bakit bawal ang hil? Science yun, di ba? Alam mo kung bakit bawal ang hil sa babae? Kasi yung kanyang portion ng katawan, magpo-form yan. Magpo-form siya ng ganyan. Pag nakahilis, di ba nakahil sa kaya? Nakaganyan, di ba? Gaganyan yung babae. Tataas tong ganito niya. Tapos itong dibdib niya, lilian na ganyan niya. Pag naka-high heels. Masama yan kasi nasa high heels talaga. Kahit si Balibanan, binila niya yan. Si Balibanan kasi, may ang Pentecostal si Balibanan eh. Meron siyang, high-heels siya ng Pentecostal, kaya matindi siyang bumilang sa babae. Yung time na yun. Pakiduo, holiness. Ano matindi si Balibanan? Bawal na yung araw talagang pag may lipstick ang babae, wala na, kahiya-hiya na yun sa church. Pero sa ngayon, hindi na gano'n. Kahit UPC, kahit Eltaki, nakikita ko, may lipstick mo. So, may lipstick eh. Nag-check. O, eyeliner pa. May nakita ko, may eyeliner yung mata. Tapos may earrings na rin. Kaya malaki na ang pagbabago. Kaya, yung sister ko na ito, nakita ko malaki na rin ng changes. Ay, dito sa atin. Kahit ito sa atin sa church. Hindi ko naman papakitin, kakaputan. Pero ako nakasakay na yung people natin. Bae. Wala naman dito yung tatay ko. Ako pa nahiya. Pag sumpa niya, hindi mo talaga ito pinag-say. Kumupo talaga sa jeep. Pero alam ko, nakita niya ako eh. May patay mamito siya eh. Alam mo, yung lipstick niya, ako grabe. Ang pula. Ang pula ng lipstick. Nakapantalon pa. Tapos sa rin doon, konsensya na po, nakapantalon ako. Pagbaba, pinalo ko yung pwet. Ay, gano'n. Pinalo ko yung pwet. Ay, pagkakasal. Hindi po magtalagin siya. Lagi na naman lang. Pinalo ko. Sabi ko, mga kabataan natin talaga na yun. Yun, kaya malaki na yung pagbabago. Kabataan sa siguro talaga. Medyo sabihin natin yung kalagayan natin sa holistic na talaga, yung aesthetic, medyo napapamayaan natin. Kaya, yung sinabi ko kanina nabanggit ko rin sa natin.
Magandang exercise. Kasi alam mo, nakita ko yun. Nakita ko yung blessing ng Diyos na nakita ko sa takbo ng military. Ano kapag ang isang Kristiyano kasi, prayerful siya. Basta ang isang Kristiyano prayerful. Madali mo pang mapakiusapan. Madali mo pang read. Madali mo siya dimorate sa voice spiritual pagka-prayerful. Nakita ko doon sa church ni Noel, pagpasok talaga doon, diretso ko po yun, dulo-dulo. Nakita ko, hindi pa nagsisimula ng service, napupustos na. Habang nagpipresyo, kaawin siya, napupustos na naman. Sa kanila, may speaking tongues Ganyan na yun. Pero wala pa service doon. Napupustos na. Kasi bakit? Ascetic. Yung kasi talaga may dudulot ng ascetic Yun yung nakikita ko na hindi naman masama yun. Hindi naman masama yun Kasi nagkakaan sila. Tapos, ganun din, sino yung unang darating, yun ang ginagayad ng dito. So, marami akong naikwento kasi kay Brother Francis nun. Hindi ko na makakala yung iba sa tagal ng panahon na yun Yung mga ginagawa nila sa Noel. Kung bakit siya ganun ka-tagumpay kaya alam natin. Medyo may pagka-nikolay ka talaga si Noel sa alam na, very practice. Talagang, hindi na kumain Pero pag sino nakarating sa church si Pastor Ruel? Nakarating na? Sino? Nakarating ka na? Grabe. Grabe yung church niya laki. Tapos, yung church niya yung church niya mismo pinagdadausap, na naabutan ko ang laki na doon. Ang different doon. Tapos yung kabila na bakanting lote, na sabi niya sa akin, bahala ko ng bilhin niya mo. Nabili ka na niya. Nabili ko tapos tinayon sa talong. Tinayon din ba? Kaya nga, di ba ka-enta, doon na nagdadaos Doon na sila nagdadaos na. Sila ron, doon na sila. May politiko daw ata na tumulong yan. Ganun, siguro. Ang laki. Kaya sabi sa akin ito parang dagdag ko lang mamaya sa kanya. Kasi yung time na yung mga dating kasama natin, mga dating kasama natin, pinapalian kami na ako, sabi sa akin, personal, na ang tinatakbo daw ng ito, ang ministry daw namin, sabi nila, ano na lang, pero na lang hinahabol niya pa yan. Sabi ko na nakinig ko yun. Alam mo bakit ko sinabi ito? Ano related dito kaya ko istorya? Kung yan talaga, totoo talaga yan. Kung yun talaga ang habol ko sa ministry, at yan ang habol ko. Hindi na ako alis kay Ruel. Ayaw. Grabe. Nung si Ruel nag-e-expo, si Ruel, ang pagkataw, Brother Francis, nandito ka ba lang? Na-invite sa Carolina, na-invite tayo, nakarating kami sa expo, may Ruel Soria. Sama doon, no? Nung nakita ako na nakaupo ako doon mismo, doon sa upo, nakita ko ni Ruel. Pinuntahan niya ako, halika. Sabi niya sa akin, halika, sumama ka sa akin. Sinakay niya ako sa kotse niya, dinala niya ako sa bahay niya. Habang papunta kami sa bahay niya, alam mo sinasabi niya sa akin, lahat ng kasama mong iyong people, pastor na ngayon, at ang gaganda ng alakay. Ilang kami noon? Ilang kami? Dami namin yung people. 48 pastor na ngayon ang hawak ni pastor. Sa kanya lang nun. At lahat ng kalagayan ng si Father Adlai, di ba? Si Adlai, close friend ko yan. Si Adlai. Ngayon, ang ganda ng church niya sa Laguna. Sino pumastor? Si Ruel. Meron pa sa Fairview. Meron pa sa Fairview, di ba? Ang ganda ng church ni Adlai, kung tayo naman dami. Kaya sabi ko, kung yun ang habol ko talaga, hindi na ako alis si Ruel Kaya mo mga pastor, kaya mo mga ng tao. Kaya lang, iniisip ko, ano ituturo ko? Ituturo ko sa tao, traditional, pwede akong turo na malalaman, doktrina, ayaw ko Kaya kung makikita ko ng tao, kaya lang, isipin ko naman pagkatapos ko, impyerno. Kaya pagkatapos ko nun, pagkatapos na taligaya ko, na makuha ko lahat yun, tapos naman nun, pag-hukom, di impyerno ka. Ito na, ikinumpunize ko yung katotohanan. Sabi ko, mas kayamanan ko pa rin si Brother Francis. Hindi dahil siya mismo more than 20 years ko rin magkasama niya.
Wala nung sa Binondo kami. Wala nung umalis ako kay Roel Soriano, nagkasama kami ng Barang. Mga ipinakita sa akin ng Diyos na mga pahayag. Alam mo kita ni Barang. Talagang, yun ang naging dahilan kung bakit nakipili ako ng galing. Mas gugustuhin ko ganito kalagay ko kaysa kasama ko sila. Ano ba, sila Rose? Ito, yung mga na-convert ko na, di ba may ganyan yan? Kung tutusin talaga, kung tutusin na, takyan mo si Brother Francis, samahan ko lang sila eh. Nawin na ako eh. Oo. Hindi na yun ang bibigay nila sa akin. Di ba? Ayan, di ba? Takyan ko lang yan. Itapon ko lang yung dalawang mensahe. At ang mensahe ko, yung gusto nila, bumalik na ako. Oo, baka may sasakyan din ako eh. Kasama ko din sila, kung saan sila, nagpunta ako. Kasi nakita ko talaga yung mensahe niya. Yun ang sabi. May struggle tayo, may struggle tayo. Pero, nakakabiyak ako na sabi nga ng Brother Jennifer, hindi ko malimutan mo. Sabi, to him that overcoming, I will give you to see. Ako na. Kahit na makaranas tayo ng ganito, di ba? Usip tayo. Kung mga sinasabi kay Brother Francis, nag-reflect din sa atin. Basta importante, ang hamon natin, katotohanan sa pinagpapalawak. Kaya sa akin nga, ngayon, mas palawak ng palawak yun. Ito ba sinadyahin ko yun? May babalik-balik siya ng US. Sa kanya ako pwedeng dalhin, pinangako niya sa akin. Unang dadalhin kita, brother, dito sa Hong Kong. Kasi may gawa siya sa Hong Kong, walang nakapirmi ko. Kasi iba si Robert, pumili ng, kailangan pipiliin niya talaga eh. Marunong magturo. Sabi niya sa akin, ikaw, dadala kita sa Hong Kong, kung gusto mo. Sabi niya sa akin, paano mo siya kasi? Sumama ka na sa akin. Dadalhin kita sa Hong Kong. Tapos sa Hong Kong, ibabato niya ako ng buwan. Oo, sa buwan. Nung nag-expo tayo, dinala niya ang pulang naman niya. Oo, nakonsensya siya dahil kasi hinahanap ko yung bitarang bigay sa amin yung Amerikano ng Gibson Martin. Mahal yun. Okay lang sa'yo. Yung Gibson Martin. Hindi ko nila ha? Okay lang yan ha? Okay lang yan. Oo. Wala naman. Hindi, okay lang. Hindi, ikaw lang naman eh. Totoo naman din eh. Sa Hong Kong. Sabi na nga sa akin nila ba Hong Kong. Pero, tapos, yung laptop na, Brother Francis, yung laptop na bago, naka-plastic pa, inanong talaga niya ako. Kasi dito, meron ako dalawa dito, yung Hallyu Packard, Hallyu Packard, Hewlett Packard, HP, Hewlett Packard, no? HP na laptop, dalawa yun. Yun lang sa akin isa. Ano yung ba ito? 2012 ba tayo? 2012. Hindi, baba. 2004, 2005. Hindi, 2005, nasa Quezon ako eh. Oo, meron. Basta mga time na yan. Buhay pa si buhay pa si Ross. Si Pastor Ross, inaalok din kasi ganyan yung si Roel eh. Pinukuha ko ni Ross eh. Gagawin niya akong teacher eh. Hindi pumayag. Kasi ang gagawin ko, ituturo ko yung presentation nila Pastor Roel. Na Pastor Roel. Sinabihan ka ba na hindi pwede presentation? Hindi nila sa akin sabihin. Hindi mo sinubukan. Pwede ba? O, walang sinabi sa'yo. Hindi, pinapaiwas na ako sa'yo. Kasi sinabi na huwag ka lang sa akin. Pinaiwas ako. Basta kailangan nandun ako sa akin. Huwag sa'yo talaga sa akin. So, yun. Kaya, sabi ko nga yung paratang nila, totoo, medyo struggle ako, pero masabol ko yung isi-share ko, mas maganda yung isi-share ka ng kalayanan. Mas maganda yung isi-share mo, alam mo tama. Kaysa, nag-share ka na alam mo,
yung sinishare mo, nagpipili ka lang dahil sa pakinawan. Mahirap yun. Diba? Mahirap yung mag-share ka dahil sa pakinawan. Bakit na yung sinishare mo dahil alam mo yung sinasabi mo tama, alam mo yung gusto mo. So, marami. Kaya, ang bato sa amin dito, diba? Ganyan, wala. Kaya si Judy Rivera eh. Isang pa si Judy. Diba? Totoo tayo. Kahit pangingin. Binubulong niya ako every time, gawin niya ang teacher. Ako ilalagay niya sa range ko. Diba? Very friend naman lang. Si Winnie. Sino pa nag-convert? Si Winnie. Ikaw. Ikaw ang nag-convert. Kailangan ko si Winnie. O so nung nakita ko ni Winnie Turayo, nag-share ako sa church niya. Pinintulutan ako ni Pastor Judy Rivera. Nagpunta siya ng nandun eh. Basta ako balisan nun, di ba lang ako bro? Ako in-charge na ng ilang linggo. Nagturo ako sa Webstone. Kaya kahit si Jeffrey, gusto niya rin ako ng pero hindi ko talaga, hindi ko kaya. Pero pinangkin talaga na kailangan, di ba rin? Oo, siya sa akin. Pastor Judy. Sabihin mo, hindi mo na-record. Hindi sabi, requirement lang kung wala ka. Ito sinabi sa akin. Ito sinabi sa akin, Pastor Judy. Kapag nandiyan ka palagi ka mo, ikaw mong buhay mo, kasama mo si Brother Francis. Ano ka ngayon? Di ba? Sabi sa akin, hindi ka na ako mag-diretso na sobrang hirap mo. Hindi ka dapat maghirap. Sabi niya, iwan ka mo si Francis. So, sa akin, hindi ka sabi ko, kasi wala ko kasamang nagtuturo. Kasi dyan, halos lahat sa kanila, mga working boys, ayaw mag-full time eh. Ang full time lang sa kanila si Charlie. Kalaman mo si Charlie. So wala. So bakit si Charlie? So yun, hindi niya ako. Si William, o tuwing sasama ako dun sa church, kaka-blessing ako, siya naman yung pinay. Binibigyan ko ni William. Isa 1,000, isa 2,000. So, ano yun, parang temptation yun eh. Di ba? Kailangan ko lang Francis yun eh. Ganun din ang sinasabi ni William. Anong mangyayari sa'yo? Ito, Francis. Ako, Brigadier. Ay, wala sa Bible yan. Isagal mo na lahat ng nagsasabi. Umuya ko. Sige, huwag mo na pabili. So, hindi ko pwede ako yan. Kasi nalagay na natin sa equalizer sharing. Ayun, pwede. Sa equalizer mo rin. So, Alam ko pa rin. kung pa tayo. Totoo naman, wala hindi lang maganda. Totoo yun. Totoo yung mga na-experience ko. Ayan, I'm sorry ko. Kasi, siyempre, tayo kasi ako, nireveal sa akin ng Diyos na noong pamasagal na panahon, na ang nasa bibig mo, ang nasa dulo ng bibig mo, it's a tree of life. Kaya, magkasama tayo. Ano man ang magiging bato sa'yo ng tao, yun din ang bato sa akin. Yun din ang bato sa akin lahat. Masakit eh. Pero, di ba, at least, temporary lang yung sakit sa buhay. Kahit sa ako lang kahit sa ako, ito yung ano ko, Brother Francis eh. Basta alam kong naninindigan tayo sa katotohanan. May pagkukulang man tayo sa mensahe nito, at least naninindigan ka na yun ang tama. Sagot ka ng Diyos din mo. Kung hindi ko sinasabing, hindi ko binibigyan ng justification yung kahinaan natin. Yung pagkukulang natin, yung pagmagkakamang. Hindi ko sinasabi pa yun. As long na naninindigan pa tayo sa katotohanan sa mensahe nito ang ulo. Sagot tayo ng Diyos din. Brother, Hindi mo mapulido ang paggawa. Pwede ka magpatay ng Diyos. Pwede kang kunin ng Diyos. Pero tiyak ko, sagot ka ng Diyos. Sa buhay nito. Pero Francis, hindi ako tama. Hindi naman natin mapulido. Hindi ko sinasabing binibigyan natin ng ano na hindi natin kaya gawin. Ano? Hindi ko sinasabi yun. Pero hanggang saan ang kaya mong gawin sa mensahe nito? At hindi mo magagawa na talagang hindi mo napulido. Pwede kang patay ng Diyos. Diba? Sabi ko yan. Pero nakakati ako sa mga ng Diyos. Pagdating ng araw. Pwede ko ito. Pero, Berlitz, kung okay lang sa'yo, total nangyari mo talaga yan. Hinihiling ko permission mo.
ikaw talaga nangyari mo naman, i-upload ko ng video. Kasi, hindi alam ng karamihan, yung ginagawa sa akin. Akala nila ako na yung gumawa ng masama sa nila. Ito lang ang chance ako na makita sila yung gumagawa ng ganyan sa akin. From level 2 to level 1, lahat. Okay? So, with your permission, itong video, hihiling ko sa'yo, pwede ko ikaw. Okay? Yung kasi Kerwell kasi, ang dalawang nabanggit mo si Electro at Kerwell. Yung Kerwell kasi, kasi sa tagal ng panahon, hindi ko makatandaan kung year 2000, basta yung kasagsagan ng expo nun. Alam ko meron yun, hindi naman ikaw. Pero, walang tahimik lahat. Pero, walang magsasabi niya. Meron kasi siyang sinabi sa akin na, yung pilit niya akong pinakakalas. Pinakakalas niya, yung mismo parang hindi mo maalala kung direct na sa'yo eh. Parang yun ang parang hindi na masyadong sigurado kung direct ka. Pero pinapakalas niya ako. Kasi nangyari sa iyo, binubunot niya ako talaga. Kaya sabi niya sa akin, sabi niya, kakalimutan ko ang lahat ng nangyari. At kahit kasalukuyan mo ngayon, sabi niya, magkasama na tayo. Hindi mo sabihin, hindi na ako pinag. Hindi ka lang parang hindi ko na maalala kung nakamit ka. Pero ako, sigurado ako, diretso talaga. Hindi lang si Pastor Jude, hindi expose ko sa mga kalpa. Okay, si Brother Noel, sa bar dito, sa Manila, ako talo. Sinabi mo naman, hindi niya direct ang sinang. Hindi. Gusto ko na-expose dito. Mag-comment ako kay Brother Noel, sa kay Brother Noel. Maaling kay Brother Noel, hindi ako direct sa binanggit, pero naiintindihan ng mga tao hinahakit niya. Kasi, meron talagang pumalas. Hindi ikaw. Okay? At, naghawa-hawa ka. Naghatak pa ng iba na pumalas sa atin. So, siyempre ibang dinadahilan. Hindi naman yung tunay na dahilan ng ibang enzyme. Naghanap na sarili dahilan. Yan ang gusto ko malaman ko kasi ito yung nangyari talaga sa gawain. Ipoposto ko siguro history ng gawain ng mga karanasan natin. Kailangan malaman ito kasi hindi alam ng karamihan. Kaya nakakagawa ng kwento na malitahin. Maganda malaman yung totoong nangyari. Yung kaya Rivera naman, siyempre, nagparang, mag-comment ako. Nung ako ay nagsimula ng gawain dito, pinahayagan ako ng Diyos. Kahit parang pinilit ko lang. Ang pahayag sa akin ng Diyos, hindi ako mag-Nicolay kalaban sa kanila. Ibig sabihin, hindi ko papakuran ng tao sa kanila. Pero pag nagawa nila, yan ang parang kainan sa mga Abel. Wala kang usapan. Hindi ko pa alawin sa ulo. Sa likuran mo, hindi ka pwede gumanti. Hindi ka pwede gumanti. Lagi tayong talunan eh. Kaya maintindihan mo yung ibang grupo, Nicolay ka sa Nicolay tayo. Yung bawal na bawal makinig sa iba eh. So, pero gusto ko sabihin to kasi mali to. Kasi mali. Tinatago nila itong realidad. Kasi alam nilang mali. Nag-extend ako ng hand of fellowship ko sa kanila. So, kay Ruel, kay Rivera, at lahat na, kahit kanino. Kahit level 3, hindi mo na nabanggit, yung sa Montalban, sinasabihan sila natin, huwag ka nang i-Francis. Pero ako ba yung gumastos pa nun, yung Montalban. Kasama ka ba yung Barmenan sa Montalban? Barmenan, kasama ka sa Montalban? Level 3? Oo. Kasama ka sa nasasabihan ng level 3 na huwag ka na kay Francis. Kaya ang nasabihan ko na nandun ka rin. Oo. Ginastusan ko yan, ha? Insulin, kahit yung attend pala sa level 2, kahit attend sa level 1, ginastusan ko pa yun. Mura pa yung jeep nun. Yung gastos mo dito sa pagkakas. Pareho yun eh. Meron pa inaan, meron din angele. O nga, ang gusto ko sabihin, ako nagsasakripisyo for open fellowship. Pero, anong ginawa nila? Ang ginawa nila, pasikreto, hindi mo naharap-harapan eh. Pasikreto, huwag ka na yan. Whether diretsahan o pasarin. Yung maganda ka, diretso yung isa eh. At ibig sabihin, pag wala pa ng diretso, nagsasayaw-sayaw pa ito na nagpapakiramdaman pa. Hindi lang madiretso, di ba? Di ba hindi madiretso, nakukuha rin yung meaning. Nakukuha rin yung mensahe. Pero iba, diretso. Ibig sabihin, lahat ng puso nila gano'n. Ngayon, hindi ako galit. Gusto ko lang ma-expose. Ano ba yung Nicolay? Ano ba yung Berean? Ang Berean, walang laban sa kapatid. Sinabi ng propeta yan. Binubog nga na yun.
Ni Roy sa Quiapo yan. Pinukot niya si Roy na dapat walang isang pera. Oo. Dahil mag-aaya ako ng matutulog doon, ayaw pumunta. O may isang pera. Mistimito sila ng isang pera. Ako nag-iimbita na nga na matulog dito, yung malapit na ministro, sumali sa minister's meeting, ayaw. So may loyalty. May hawak na yung mga pastor doon. Pero ako, yung mga turuan ko, matayan nila po namin. Pero aming-aming. So, naghahanap na lang bukas sa akin. So, yan na yung ano. So, gusto ko lang ito ipatotoo, kaya ko ito pinunod record. Para ma-expose, ano ba ang Nicolaitan Spirit? Ano ba yung Nicolaitan Spirit? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Ano ba yung sabi ng propeta na dapat natin sundin? So, salamat sa testimony niya. Meron pa tayong 5 minutes dun sa series. Kung may gusto mabot, sister. Itap mo na, brother Selro. Total, dalawa lang